kung ako magsisimula mag-camping, ano dapat yung kailangan kong, pinakaunang kailangan ko lang for camping or basic stuff? For me, ang isasuggest ko kasi, if katulad mo, may pamilya ka, boss. Pag may pamilya ka, Kung meron kang tip ng mga baguhan na gustong matry itong car camping overlanding. Ano ba yung pinaka-basic na kung ako magsisimula mag-camping, ano dapat yung kailangan kong pinakaunang kailangan ko lang for camping or basic stuff? for me, ang isasuggest ko kasi, if katulad mo, may pamilya ka, boss. Halimbawa lang, let's say for example, nagsimula ka camping, nag 4x2 ka, mabibitin ka eh. Kasi meron mga destination na, syempre, na-engage ka na dun sa activity, susunod panonoorin mo na, maubos mo lahat ng 4x2 na lugar eh. So, saan ka next? 4x4 na. Sa 4x4. So, in-outfit mo na yung 4x2 mo, tapos, nagastusan ka na, tapos Hindi ka pwede sa... tapos ilipat ka rin ng 4x4, gagastos ka ulit. So, for me, diretso ka na doon. 4x4 ka na. Kasi you can use it naman as your daily pa din. totoo. Madaming gumagawa ngayon na yung daily nila, yun din yung Pang-ring nila. Yeah, yun din ang ring nila. Jump ka na agad sa 4x4, outfit mo ng basic. Kung ayaw mo ng mga rooftop tent kasi hindi ka makapasok sa mall, pwede ka mag-ground tent. Yun. Ay, yung parang nabubuo lang. Ganun. So, yun ang for me na masasuggest ko. Kasi ako, Mas long term. yeah, so pinag-aralan ko siya. So, yung gastos ko, yung journey nung pagbuo ko, daming series ng palit, gastos, benta. So, yun ang gusto ko i-avoid nila eh. Ay, parang wala na yung unnecessary gastos. Yun. Oo, so alam niyo na, bibili tayo ng 4x4. Benta ko yung Jazz. Yeah, oo. Bili kami ng 4x4. Para... Jeepney, boss. May 5-door na. Yung nga, nakita ko yung Jeepney, Jeepney 5-door na ang angas. Oo, maganda yun. 4x4 na yun. Yes. Yun ang, yun ang go-to ng mga nagsisimula eh. Actually ngayon, nauso yung ganyan, no? Parang marami ngayong tao na bumibili ng kotse, puro 4x4 na. Baka na-realize din nila na parang gusto rin nilang Kasi in time, ma-realize mo, paano pag inaya ka? Wala kang gagamitin, di ba? So, syempre, bit-bit mo yung pamilya mo. I mean, dapat komportable ka pag bumiyahe ka. Totoo. Sabagay, kasi pag 4x4 nga naman, sobrang maganda yung space, no? Marami kang malalagay. Marami kang malalagay. Tsaka marami na rin bang shops ngayon na parang accessible sa mga normal na... Sobrang dami na pagdating sa overlanding gears, overlanding shops. Sobrang dami na. So, hindi ka mawawalan ng bibilan. So, kung mag-start ka sa online, I would suggest mag-start ka muna dun sa mga physical store. Yung mga kilala na. Yeah, like the Overland Kings, ganyan. Punta ka doon kasi at least doon may showroom ng mga gears. Tapos andun na lahat. Andun na lahat, makikita mo lahat ng kailangan mo doon. From sleeping gear, cooking, lahat. Personal stuff. Pag pumunta ka doon, paglabas mo, okay na. One-stop shop. Oh. So, pati sa driver, tapos pati sa sasakyan, lahat kumpleto eh. Kumbaga, one-stop shop talaga siya. Talagang, pag pumunta ka doon, pag nagdala ka ng cheque, siguraduhin mong maraming pondo. Pero magastos siya. Pagdating sa gastos, depende pa din sa'yo. Kasi meron practical campers eh. Yung practical campers naman, usually, kung ano yung meron sila sa bahay, gagamitin nila yun. Meron naman kasi talagang, since medyo dedicated na sila, yung rig na yun, dedicated na for overlanding, talagang minount na nila lahat ng kailangan nila doon. Stove, fridge, AC. Talaga nandun na lahat. Tent, awning tent, room tent, lahat nandun na. So, depende. Mamimili ka na lang kung ano gusto. So, hindi siya, masasabi ko, yung overlanding, car camping, hindi lang siya para sa sinasabi natin na may pera. Kasi akala nila pang mayaman. Hindi. Actually, ang dami. Natutuwa nga ako pag may mga kasama kami. Mas marami akong natututunan sa mga car campers. Kasi meron silang mga nabibili na mas mura, the same time, quality is there. Siyempre, yung iba naman, parang ano nangyayari, parang automatic brand conscious. Setup na agad. Meron pa pala, pag tinignan mo Shopee, saan mo nabili yan? Shopee, Lazada. So talagang may practicality part din. Kung practical ka, makakatipid ka rin din. Depende sa'yo talaga. Parang typical hobby lang din talaga. Mamimili ka, either gusto mo ng sobrang mahal o iisa-isahin mo talaga diba, ikaw sir, mahilig ka sa bike. Oo. So sa bike, isa ang purpose ng bike, pero depende sa parts. Depende sa brand. So ganun din siya. Ganun din siya. Oo. O diba, pwede na tayo mag-car camping talaga. Pwede na. Saridan ah. May sampahan na yung bike mo.
Oo nga, yun nga. Diba? Actually, kulang nga yung sa kotse ko. Gusto ko may parking ng ano yun. May rack sa likod. Oo. Pag sinimulan ko kasi yun, tuloy-tuloy na yun. Pero boss, best yun if ever you go for jeepney or if not, you go for pickup. Pickup kasi talaga dami ka malalagay. Tapos nakikita ko minsan may mga, anong tawag mo doon? Yung parang may tent na mismo doon sa pickup. Yes, owning tent. Owning tent. Tapos pag binuo yun na doon ka na matutulog. Yeah, that's the RTT, rooftop tent naman yun. Lahat yun, pag nandun ka na sa activity na yun, promise, you'll enjoy it. Kasi sabi mo, hindi mo gusto, di ba? Oo, hindi ko gusto. Kasi, syempre ako, gusto pag travel ako, pag nagbayad ako, komportable ako. Ganoon. Try mo muna. Sabi ko nga, papahirap ko sa yung FJ. O, di ba? Papahiram ako nung... Itry nyo muna mag-car camping overlanding. Dapat, pupunta tayo doon. Oo. Magka-camping tayo. Magawa tayo ng isang content. Dandon lahat. Oo, sige, subukan natin yan. Matutuwa yung mga kasama natin yan. Sige, pag-usapan natin, boss, preparation. Pag-usapan natin yung gamit, yung kotse and all. Before you go car camping or before you go overlanding, ano ba dapat yung basic na preparation? Kasi ako, I have this go bag and go box. Okay. Yung go bag, nandun yung personal stuff ko. Aside dun sa usual na dinadala ko, meron akong isa pang extra na isang set ng personal stuff ko, clothes, toiletries, andyan. Then the go box, another set yun. So bit-bit namin yun lagi. Ang laman naman nun, maliit na stove, portable stove, butane, canned goods, isang kilong bigas, tapos may maliit na pots and pans doon na mga pwedeng magluto. Lutuan yun. Para if ever, ma-stranded ka or whatsoever, meron ka pang extra. That's the contingency plan mo. So, if ever ma-stranded ka. Kasi nangyari sa amin before, nag-trail kami. So, sabi sa amin nung guide, sir, ano na lang, 2 kilometro nasa labas na kayo. Sige, etas nakita kami maraming lokal. Natutuwa yung mga lokal kasi lalaki ng kotse. Sabi nga nun, sabi ko, dami pa natin tira. Bigay na natin lahat. Okay. So, pinimigay namin lahat ng pagkain. Lahat, as in lahat. Kasi alam namin, 2 kilometers na lang eh. Then, pagdating, yung 2 kilometers pala na yun, barado yung daan. So, wala kaming pagkain, 27 hours, tinitis-tis namin yung dadaanan. Kasi naging V-ruts kasi yun eh. So, yung kotse, nakapatong yung 2 gulong sa ruts. Tapos kasya yung tao sa ilalim. Open yung ilalim. Yeah. So, yung challenge was there. So, 27 hours, no sleep kami nun. Si FSR, sila Kuya Sok, mga friends namin na gumawa nun. Talagang sabi namin, wala na eh. Pinamigay natin eh. So, after that, charge to experience, ang ginawa na namin, lagi na kami may baon na extra. Na gagalawin lang yan pag talagang wala tayong pagkain. May tubig yun, 2 litro, ganyan. So sabi ko, dyan lang yan. Every rig, every rig nandun lang yun. Okay. Tapos, how about sa kotse preparation? Ano yung mga importante dapat i-prepare mo sa sasakyan mo? Depende sa biyahe, no? So kung medyo short trips lang, so wala ka naman masyadong kailangan inside. Pero pag halimbawa long drive ka, kami, what we do, meron na kaming food din sa loob. Kasi meron kaming, hindi hirap kasi yung hihinto ka ng hihinto eh. So kami, may mga pack food kami, ready to eat meals, ganyan. Binabawa na. Sa biyahe kayo kumakain? Sandwich, yan, rice meal, top, saka ulam, ganyan. So para lang ma-avoid yung paghinto, kasi sayang yung oras. Usually we go during weekends. So ang weekends natin, sabi mo nung Friday, Saturday, Sunday lang. So kung maubos yung oras mo kakahinto, sayang. Yun yung ina-avoid namin. So, lagi kami may baon doon. Preparation for the car naman, usually, bago kami umalis, lagi, sine-check namin lahat yan. Preno, gulong, lahat talaga. Fluids, ganyan. Kasi, mahirap masiraan sa daan. Lalo kung wala kang kasamang mekaniko. So, yun ang pinaka-challenging doon kasi nangyari na rin sa amin before, nasiraan, tapos walang mekaniko. Siyempre, all for one kami. So, into kami lahat. Antay kami ng rescue. Antay kayo. Yun. So, dapat talagang, bago umalis ng bahay, talagang ayos. A day before, kinukondisyon yan eh. Chine-check. Kami, yun ang protocol namin eh. Ano ba yung short ride tsaka long ride? Ano yung short ride sa inyo? Short kasi, you can say short kasi uwian or overnight. So, kunyari, dito hanggang Tanay. Rizal. Yan. Tanay. O kaya Bulacan. Laguna. Yan, mga ganyan. Pero if ever you're going for Bicol, which is 9 hours, 8 hours drive. Yan, considered long. Long na yon. So, yun, doon kami nag-conserve ng time na hindi na kami kumakain sa labas. Kasi yung biyahe, pagdating tuloy-tuloy. So, minsan ginagawa namin bago umalis, kakain na kami. Tapos during the ride, during the drive, yun, may snack sa loob.
Doon na kayo kakain. Tapos pagdating dun sa destination. Kasi imagine, it would consume you 8 hours, di ba? Tapos pagdating sa camp, magsiset up ka pa. So, hindi mo na magagawa yung... So yun yung i-consider nyo din. Pag bumabiyahe kayo, consider nyo rin yung time. Not unless wala kang time limit. If ever 5 days ka doon, okay yun. Pwede. Pero kapag naghahabol ka kasi ng... Kaya kung may trabaho ka ng Lunes, yun. Siguro na lang, itong last part na to would be, kung meron kang tip sa mga baguhan na gustong try itong car camping overland, ano yung pinaka-tip mo sa kanila na pwedeng may provide para, ganahan sila or i-pursue nila na parang kung nag-iisip sila, kung nagdadalawang isip. Para ma-convince sila. Tapos sila na, ituloy mo na yan. The primary objective for me ng car camping overlanding is yung activity as a family. So, yung na-experience ko kasi mas naging enjoyable siya kasama yung family and friends. So, pangalawa, syempre, another experience. Hindi siya kasing dali ng pagpunta mo sa hotel na punta tayo sa hotel, staycation tayo. So, ligo tayo sa pool. Yan. So, ito kasi, maganda dito, ang matuturo mo din sa mga kids mo dito is yung mga, ligo ka sa ilog. Yung pagligo mo sa ilog, so how to check if malalim yan o ano. So, may mga matututunan sila eh. So, ma-experience silang kumain ng fresh buko talaga, yung kinuha doon. Kumbaga, madaming experience na pwedeng ibigay sa'yo, sa family mo, or sa friends mo, na hindi usual. Diba? Kasi, sabi nga nila, global warming is there. So, hindi natin alam kung susunod ba, suitable pa yung outdoor activity na we can do this, diba? So, siyempre, consider yon. So, for me, hanggat maganda pa yung panahon, subukan na. Kasi, napakalaki na ng overlanding community at napakasaya ng overlanding community. Tsaka marami ng makakatulong. Hindi lang siya parang, wala ata akong makakausap eh. Hindi. Actually, yan, isa. So, we did, Sarap Buhay camping episode. So, bumuo ko ng camping lang na tinawag namin sa Sarap Buhay. Kasi walang stress, walang anything. So, anyone can join. Walang brand, walang 4x2 or 4x4. Basta if you want to join. So, sama kayo. So, ginawa namin yun last year. Naging successful naman. Natuwa kami kasi ang daming sponsors nagpadala ng mga raffle items, ganyan. Tapos yung iba nagpadala ng cash. So, lahat yun, pinabili namin ng lechon, food, ganyan. Talagang, even the kids, nag-prepare kami ng mga, the usual Filipino games, yung pabitin, palayok, yan. Pinaglaro namin sila. Tapos nung gabi, wala kaming speaker. Nagkuha lang ako ng local na tumutugtog, acoustic. Tapos kumakanta lang. Tapos kanta lang. Tapos lahat sabay-sabay kumakanta. Acapella lang, parang gano'n. Naging maganda. Nasa channel namin. If you're curious, andun yun, makikita, mapapanood nyo yun. So, meron pang kasunod yun. If ever yung nanonood ngayon is medyo hesitant if they're going or not, I would personally invite you sa susunod na Sarap Buhay Camping episode. Punta po kayo, mag-join po kayo. Antayin nyo lang po yan. Ipopost namin sa Facebook page, sa mga social media namin na platform. Speaking of social media, ano ba yung Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, paano ka namin mahanap? Actually, lahat naman yun, meron po. Meron kaming YouTube, TikTok, and Instagram. And lahat naman siya pare-parehas. Check episodes lang. So, check episodes. If you search it, lahat, makikita nyo. Makikita mo na lahat. So yun, if follow nyo siya, kasi syempre lahat ng anything about overlanding, marami rin siyang partners, maliban sa Altitude Digital. Marami siyang partner sa store na legitimate and talagang nasa scene. Yeah, hindi si Jack hindi siya nagpo-promote ng hindi niya ginagamit. Tama po. So, kaya happy rin kami with him kasi yung mga ginagamit niya, talagang hindi lang siya to show na meron akong ganito, hindi, ginagamit talaga niya. Yung boss, yung mga partners po natin, prior ko po sila naging sponsors and partners, lahat po yun, consumer muna nila. Bumibili ka talaga. Later on, doon na lang naging, parang tayo boss, later on, doon na lang nagkaroon ng relationship. Ginagamit talaga niya kasi yung mga gear, yung sa kotse, di ba? Yes. Sino nga ba yung nag-setup ng Overland Kings, si FSR. Yan, so talagang sila yung mga legit na doon sa... Yes. Kumbaga sa off-road and overlanding community, sila yung mga masasabi kong kilala pagdating sa activity na yun. Kaya kapag nag-aanap kayo ng yung mga groups na ganito, tanong nyo si Jack. Kasi yung mga i-recommend ni Jack, yung
best of the best, kumbaga. Hanggat maaari naman ay try na makapag-respond sa mga nag-message. Makikita nyo sa mga videos kasi alam ko, pinopromote mo din naman sila, di ba? So makikita sa mga promotions ni Jack kung sino yung mga shops na to. Lapit lang kayo doon, sabihin nila yung pangalan ni Jack para at least, kasi at least doon, alam nila na, galing pala kay Jack. Yes, may recommendation. May recommendation. Parang kami, yung mga tropa ni Jack na naghahanap ng mga drone, mga Insta360, EcoFlow, Raptor case na mga tropa niya, syempre sa Altitude sila pupunta. Ganun din sa inyo kung naghahanap kayo ng rig. Doon sa mga tropa ni Jack yung i-recommend niya. Kung nakaabot ka hanggang dito, so maraming salamat. Tsaka maraming salamat sa time mo. Thank you, boss. Alam kong busy ka dahil may Philippine Loop. Ay, yun pala. March 10. Anong gagawin sa Philippine Loop? Bigyan mo lang kami ng ano. Philippine Loop po namin is 45 days trip around the entire Philippines. So that's farthest north, farthest south, farthest east, farthest west. So abutin namin lahat ng checkpoints and in line to with the Tourism Board of the Philippines, in line to with the Philippine Loop Adventure Tour. So lahat po ng kanilang rules and regulation, i-abide natin yun ang gagawin natin para ma-consider talaga na legit Philippine Looper yung gagawin natin. Kasi may checkpoints po siya, hindi siya basta ikot ka lang. Then, dun sa loob ng 45 days, exploration siya ng mga magagandang destination sa Pilipinas, which is the less popular. Yun yung mga feature hindi basta-basta napupuntahan. Yes. Ano din yung cultural and heritage. So, a bit of history, a bit of food destinations, kung saan masarap kumain, ano masarap kainin. Let's say, for example, bumaba ka na sa Zamboanga, anong kinakain doon. Yan. So, yun yung mga makikita nyo doon, yung feature po namin. Yung group namin consists of 8 crews. So, 2 rig lang kami. The other rig is a production crew. Tapos? So, yung crew po na yun consists of shooters, photographers, editors. Parang media. Yeah, media team talaga. Tapos, nandun ako, si Blake nandun, si Mr. Everywhere nandun. Ano po siya, may kasama rin kaming chef. So, ano po talaga siya, pinagandaan namin para pag halimbawa pong pinanood nyo, it will be a 6-episode minimum. Itatry namin kung kaya namin gawing more than 6. So, yun po yung aming goal for this Philippine Loop. Yun, exciting. 45 days siyang hindi uuwi. 45 days siyang nasa sasakyan, saka nasa iba't ibang lugar. Totoo. Which is parang sobrang exciting. Kami din naman dito sa Altitude, very excited sa magiging accomplishment. Diba? Kasi hindi lang siya for your channel, pero for the country din. Yes. Dahil yung makukuha mong, ano ba siya, award or parang may parang finisher, gano'n? Certificate. Certificate ng Philippine Loop. Philippine Loop. Kasi the usual Philippine Loop, ang mentality ng tao, motor eh. Bike. May bike din na Philippine Loop. So this time, i-open lang natin na hindi lang siya for motorcycle, kundi 4x4 or 4 wheels. Kaya. Nice. Alright, so, ayun, maraming salamat po sa panonood and we hope that you enjoyed our latest episode at abangan ng bagong episode natin dito sa Tara Podcast, the Altitude Digital Podcast. Thank you very much, guys. Thank you, guys. Like and follow Jack episodes. Alright, bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests do not represent the views, thoughts, and opinions of Altitude Digital, Agile Technologies Inc., and the brands they carry. The content and topics discussed in the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group organization, company, or individual.